Sa gitna ng nakataas na arrest order, pinag-aaralan na umano ng Mayor Alice Guo na sumuko sa Senado. Ayon yan sa kanyang abogado na iginit ding di lumabas ng bansa ang alkalde. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 2 araw matapos magpalabas ng arrest order ang Senado, hindi pa rin lumulutang si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kahit pa napuntahan na ng Senate Sergeant at Arms ang ilang sinasabing address nito. Sabi ng abogado niya, hindi lumabas ng bansa ang mayora. Kahapon magkausap kami, tagal din kami nag-usap, more than 1 hour. Sabi niya, nasa Pilipinas lang siya. Sa tagal ng usapan namin, siyempre naniniwala naman ako na nandito siya sa Pilipinas. Kasama sa pinag-iisipan ni Guo ang pagsuko sa Senado na maaari raw i-timing sa susunod na pagdinig sa July 29. She's contemplating kung kailan siya at paano siyang susurrender sa jurisdiction ng Senado. Kung atin mag-susurrender siya ngayon, matagal siyang madidetain hanggang sa next hearing, which is I think July 29. Kung dadalo siya, siyempre, during the hearing na. Sabi ni Senadora Riza Ontiveros, chairman ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, dapat magpakita na kaagad si Guo lalo't ilang beses siyang hindi dumalo sa pagdinig. Tanging si Nancy Gamo na sinasabing accountant ni Guo ang naaresto ng Senado. Binatikos din ni Ontiveros si Guo sa pagpo-post nito sa Facebook kamakailan. Isa sa sinabi niya sa post, Pilipino siya at mahal na mahal umano niya ang Pilipinas. Pero burado na ang kanyang profile. Mayor Alice Guo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino, nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Ibinahagi rin ni Ontiveros sa media ang impormasyon aniya mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sabi pa ni Ontiveros, ang kumpanya ni Guo na Baofu may direktang transaksyon sa account ni Hong Jiang-yang, kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May transaksyon din daw ang kumpanya ni Guo sa incorporator ng Hong Sheng, ang pogo na ni-raid sa Bamban. Who is Hong Jiang-yang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hong Sheng, the raided Bamban Pogo. Dagdag pa ni Ontiveros, si Hong Jiang-yang ay may kaugnayan naman kay Gerald Cruz, incorporator ng Pogo sa Banban at isa rin sa incorporator ng Pharmally Biological. Naging kontrobersyal ang Pharmally noong administrasyong Duterte dahil sa issue ng overpriced na medical supplies. Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmally pala itong mga Pogo at Pharmally members. Baka nga itong Pharmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Puwera biro. Our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Wala pang pahayag ang kampo ni Michael Yang sa mga pahayag ni Ontiveros, pero nauna nang sinabi ni Yang na wala siyang koneksyon sa iligal na pogo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.